Mabigat ang hangin sa halimuyak ng sampagita at sa mahinang ugong ng mga kuliglig habang tumatakbo ang orasan lampas hating gabi sa tahimik na baybaying bayan ng Crescent Bay. Si Katie Price, 17, ay nakaupo sa balkonahe ng kanyang kwarto, ang kanyang maputlang balat na nakikislap sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan. Ang kanyang mundo ay nakatali sa mga anino. Ang kanyang mga araw ginugol sa likod ng UV-protected na mga bintana dahil sa isang bihirang sakit, Xeroderma pigmentosum, na ginagawang kaaway niya ang araw. Ang kahit kaunting sikat ng araw ay nangangahulugan ng paso, sakit, at mabilis na pagtakbo ng oras ng kanyang buhay. Ngunit sa gabi, siya'y malaya. Sa gabi, siya'y nakakahinga. Nakataanaw mula sa kanyang balkonahe, tanaw ni Katie ang tahimik na kalye na tila huminto ang oras. Marahan niyang pinatunog ang gitara, ang mga nota'y lumulutang sa dilim, isang palihim na harana sa bayang halos walang nakakakilala sa kanya. Ang kanyang ama si Jack, isang biyudo na siya lamang ang nagpalaki kay Katie matapos pumanaw ang ina, ang siyang nagbuo ng ganitong buhay para sa kanya. Ligtas, nakukubli, ngunit nakakalunong sa kalungkutan. Hindi nag-aral sa eskwela, walang kaibigan. Ang tanging kasama ni Katie ay ang kanyang musika at ang mga kwentong nililikha niya sa isip. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam. Habang tinutugtog niya ang isang malambing na himig, may isang figurang lumitaw mula sa anino sa ibaba. Isang binata, payat, magulo ang kayumanghing buhok at may nakakaakit na ngiti. Si Charlie Reed, ang bituin ng kupunan sa swimming ng high school, ay pauwi mula sa isang bonfire. Narinig niya ang musika, mahina ngunit nakakaakit, at tumigil, nabighani. "Hoy!" tawag niya, magiliw at mausisa. "Ang ganda! Sino ang tumutugtog dyan sa taas?" Nanlumo si Katie, nadulas ang kanyang mga daliri sa kwerdas. Wala pang nakapangsin sa kanya noon. Isa siyang multo sa bayang ito. "Ako lang," mahina niyang sagot. Napatingala si Charlie. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng liwanag ng buwan. "May pangalan ka ba, misteryosong musikero?" "Katie," sagot niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya sumagot. Siguro dahil sa paraan ng tingin nito sa kanya, na para bang isa siyang higit pa sa isang anino. "Charlie," sagot niya na may ngiti. "Palagi kang tumitugtog ng ganito ka-late?" "Yan lang ang oras na pwede ako," tugon niya, may halong hiwaga ngunit totoo. Hindi na siya nag-usisa pa. Sa halip, sumanda siya sa ilawan ng poste at nakinig habang tumutugtog si Katie ng panibagong kanta. Pagkatapos, marahan niyang pinalakpak. "Magaling ka, Katie. Dapat hindi lang buwan ang nakikinig sa'yo." Napatawa si Katie. Isang tunog na bihira at halos ikinagulat niya. "Baka nga," sabi niya. Sa mga susunod na linggo, naging bahagi na ng gabi ni Katie si Charlie. Dumadating siya matapos ang swimming practice o kasiyahan, dala palagi ang magaan na ngiti at walang sawang pagkamausisa. Nag-uusap sila mula sa balkonahe. Siya nasa itaas, si Charlie sa kalye. Parang makabag Romeo at Juliet. Ikinuwento ni Charlie ang kanyang mga pangarap na makapag-swimming sa kolehiyo, ang kaguluhan sa kanilang pamilya at ang bigat ng pagiging golden boy ng kanilang bayan. Ikinuwento naman ni Katie ang kanyang musika, ang hilig sa mga lumang plaka, at nang may pag-aalangan ang kanyang sakit. "Hindi ko kaibigan ng araw," bulong niya isang gabi, "delikado para sa akin." Lumambot ang mukha ni Charlie. "So parang bampio ka?" biro niya, ngulit seryoso ang mga mata. "Parang ganon," sagot ni Katie na may pilit na ngiti. Hindi siya umatras o natakot. Sa halip, nagsimula siyang magdala ng mga bagay para kay Katie. Glow-in-the-dark na bituin para sa kisame, isang playlist ng mga kantang gusto niyang marinig ng dalaga, at minsan, isang maliit na parol na kumikislap na parang alitap-tap. "Para sa mga konserto mo sa hating gabi," sabi niya. Unti-unting lumawak ang mundo ni Katie. Nagsimula siyang tumakas sa gabi, kahit mariin ang babala ng kanyang ama.
Dinala siya ni Charlie sa pier, kung saan sila'y nakaupo sa ilalim ng boardwalk habang ang dagat ay bumubulong ng mga sikreto. Tinuruan siya ni Charlie magpalipad ng bato sa tubig. Dumikit ang kamay nito sa kanya habang inaayos ang kanyang pagkakahawak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang buhay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin, mainit at nakakatakot. Isang gabi, habang sumasabog ang mga bituin sa langit, tinignan siya ni Charlie at bulong, "Sana makita kita sa araw. Siguradong ikaw ang magpapaliwanag sa buong dalampasigan." Napalunok si Kitty. "Ayaw mong makita. Hindi ako katulad ng iba." "Hindi ko kailangan ng iba. Ikaw ang gusto ko." Naghari ang katahimikan, mabigat at marupok. Gusto sanang sumandal at bumigay si Katie pero kinain siya ng takot. Ano ba ang maibibigay niya? Isang buhay sa dilim? Isang pag-ibig na nakatali sa buwan? Lumipas ang tag-init, puno ng nakaw na sandali. Sumasayaw sila sa bakanteng parking lot, nagbabahagi ng ice cream sa ilalim ng poste ng ilaw, at minsan sa isang matapang na gabi, pumunta sila sa midnight movie sa lumang drive-in. Naka-hoodie at guwante si Katie, kinakabahan habang nakaupo sa lumang truck ni Charlie. Parang biglang lumaki ang mundo. Nang halikan siya ni Charlie, banayad at nag-aalinlangan, para bang bumagsak ang mga bituin sa kanyang dibdib. Ngunit hindi walang hanggan ng gabi. Ang kanyang sakit ay laging anino. Nakakita siya ng paso sa kanyang kamay mula sa isang saglit na pagkakamali malapit sa poste ng ilaw at naramdaman ng matinding pagod. Nahuli siya ng kanyang ama isang gabi habang palihim na umuuwi. "Hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganito, Katie." Mariin nitong sabi. "Peligroso ito." "Pero nabubuhay ako, Dad." Sagot niya, luhaan. "Sa wakas, nabubuhay ako." Nanahimik si Jack. Ang katahimikan nito ay mas mabigat pa kaysa sermon. Pinayagan niya si Katie, ngunit ramdam ng dalaga ang bigat ng takot ng ama. Dumating ang huling yugto ng Agosto nang binanggit ni Charlie ang isang sorpresa. May paparating na meteor shower at gusto niyang dalhin si Katie sa isang burol sa labas ng bayan. "Parang espesyal na palabas ng langit para sa atin," sabi niya. Nag-alinlangan si Katie. Malayo iyon at masyadong malapit sa pagsikat ng araw. Ngunit hindi niya kayang tumanggi. Magkasama silang nagmaneho. Halong tuwa at takot ang kanyang dibdib. Pagdating nila, kumot lang at bituin ang kanilang saksi. Nakahiga sila, magkadikit habang dumadaloy ang mga meteor. "Mahal kita," bulong ni Charlie. Huminto ang hininga ni Katie. Gusto niyang sabihin din, ngunit natigil ang mga salita. Sa halip, hinalikan niya ito, ibinuhos ang lahat ng damdamin, saya, takot, at pagnanais ng isang buhay na hindi niya makakamtan. Ngunit, nang mag-umpisang mamula ang langit, binalot siya ng takot. "Charlie, kailangan na nating umamis!" sigaw niya. Mainit na ang hangin at ramdam na niya ang hapdi sa balat. Mabilis silang nagmaneho pa uwi, ngulit naunahan sila ng araw. Namumula at nagbubutas na ang balat ni Katie nang makarating sila. Naghintay sa kanila si Jack, galit at puno ng takot agad siyang binuhat papasok at isinara ang pinto laban sa liwanag. Ang mga araw na sumunod ay puno ng sakit at pagsisisi. Malubha ang mga paso ni Katie at nanghina ang kanyang katawan. Nanatili siya sa madilim na kwarto, iniwan ang gitara at mabigat ang puso. Dumadalaw si Charlie gabi-gabi ngunit hindi niya magawang humarap dito. "Pasensya na," bulong niya mula sa bintana. "Hindi ko kaya." "Hindi ikaw ang magpapasya kung ano ang kaya kong tiisin," sagot ni Charlie, halos mabasag ang tinig. "Hindi ako aalis." Ngunit alam ni Katie ang katotohanan. Siya ay isang orasan na patuloy na tumitiktak at ang pag-ibig sa kanya ay nangangahulugang panoorin siyang unti-unting maglaho. Isang gabi, sumulat siya ng liham kay Charlie.
Binigyan mo ako ng tag-init na hindi ko inakalang mararanasan. Pero hindi ko kayang dalin ka sa dilim ko. Karapat-dapat ka sa araw. Iniwan niya ang liham kay Jack na nangakong ibibigay ito. Kinabukasan, hindi na dumating si Charlie. Ilang linggo ang lumipas, nakaupo muli si Katie sa balkonahe, tinutugtog ang kanyang gitara. Mas malungkot ang mga nota ngayon, munglit kanya pa rin. Nagsimula siyang mag-record ng kanyang mga kanta, paraan para may maiwan. Tahimik ang bayan habang dahan-dahang lumilipas ang tag-init papasok ng taglagas. Hindi niya alam kung nasaan si Charlie. Baka nasa kolehiyo, baka lumalangoy sa ilalim ng mas maliwanag na langit. Ngulit umaasa siyang masaya ito. Habang tumutugtog, isang marahang palakpak ang gumambala sa katahimikan. Napatigil siya at luminga. Hindi si Charlie. Isang matandang kapitbahay, nakatayo sa kalye. "Ipagpatuloy mo lang, iha. Ang ganda." Ngumiti si Katie, may luha sa mga mata. Marahil, maliit lang ang kanyang mundo, pero kanya ito. At sa ilalim ng midnight sun, patuloy pa rin siyang nagniningning.